Yan. Good morning po, Ramates. Parang walang power ah. Good morning po. Morning po. Parang gutom na po ah. Huwag po kayo mag-alala, may special po dyan. Ayan po, sa mga viewers po natin, medyo mahina po yung signal natin. Kaya pag naputol po, hanggang doon lang po tayo. Yan po. Kamusta naman po ang ating mga biyahe? Sino po bumiyahe dito ng mga alas 4, alas 3, mga ganun madaling araw po talaga. Yan, may galing po tayo ng Silang. Kaya sir, sa pa galing? Marikina pa po. Meron pa tayong galing Tarlac. May galing pong Baguio. Meron pa tayo dyan. Opo. Yan, simulan po tayo. Ako po yung magpapakilala po muna. Ako po si Joshua Cabrera po, ang owner po ng Red Shell Aqua Farm. Yan. Paano nga po ba ako napunta sa pag-aalimango? Since 2006 po hanggang 2019, ako po isang tauhan sa Macabebe, Pampanga. Sa edad ko pong 21 years old lang po yun. Simula po sa mga langaw, baby alimango po, yung mga kaliliit, ganyan po. Langaw kung tawagin kapag mas malaki po, crablets na po, mga 2 months old na po yun. Then hanggang sa pagpapakain po ng alimango, sa pag-harvest, sa pagmamarket, nalaman ko po. Kaya 2017, nung nag-suggest po ako sa amo ko ng vertical mud crab fattening. Ito pong tinatawag nating RAS. Yun po yung nagpapataba po tayo ng mga baby alimango po sa mga boxes po. Baby alimango. Yung mga alimango po payat pala. Mga payat po na alimango na pinapataba po natin sa mga boxes po natin. At tumatagal lang po sila doon ng 2 to 3 weeks. Bakit po mas mabilis? Kasi po, solo-solo po natin sila pinapakain po eh. May kanya-kanya po silang condo unit. Wow, yaman na alimango. May condo. Kaya, yun po. 2018 po, nung na-promote po ko bilang manager. Yan, tumaas yung posisyon ko po. Pero ang sahod ko, di ba po, pag company naman, hindi naman tataas masyado yung sahod mo. Tataas yung posisyon mo, dadami yung trabaho mo. Pero yung sweldo mo, ganun pa rin po. Tumaas konti. Kaya ako po ay humingi po ng salary increase. Kasamantalan po, hindi po ako napagbigyan ng aking amo. Hindi naman po sumama yung loob ko. Sobra lang. Kaya po, 2019, nag-resign po ako. At nagsarili po ako. Then 2020 po. Ayun naman po, 2019 na nag-resign po ako, meron po ako nakuha ang back pay. Sahod ko, naiipon ko naman po. Kaya 2020, nagsimula po ako sa Naik, Cavite. Nagsimula muna po ako sa fattening boxes muna po. Nagsimula muna ako sa 50, 100, 200, 300 hanggang nagkaroon po tayo ng crab pan, yung 9 hectares po. Ngayon po, meron na po tayong 8 hektarya at may 10 hectares po tayong kasunod pa. Kaya yun po. Ngayon po, balik po tayo sa ating topic. Sa pag-aalimango po is may dalawang way para kumita po. Ano nga po ba ito? Ito po yung number 1, ito po yung tinatawag nating growing. Number 2, ito po yung fattening. Sa growing po is nagpapalaki tayo ng mga langaw. Dito muna tayo sa growing. Sa growing po natin is bumibili tayo ng baby alimango. At ito po yung nabibili po natin. Halimbawa, meron po tayo 1 piraso. At ito po yung nabibili po ng 1 peso hanggang 7 pesos ang kada isa. O, sabihin po natin, nabili po natin siya ng 3 pesos na lang po. Then, yung isang baby alimango na to, ilalagay po sa crab pan at tumatagal lang po siya ng 3 to 4 months. Ito po yung mga langaw po, kung tawagin. Mga ganyan po kalilit yun. Mga kasing laki lang po talaga ng langaw. 4 months. Then, after 4 months po, kapag hinarvest na po natin, meron na po yan halimbawa 200 grams, 300, 400, 500. Bakit po hindi pare-parehas? Kasi po may mga alimango pong masisiba kumain, may tamad pong kumain. Yung nag-aabang lang talaga na may bumagsak sa harap niya. Yung iba po kasi may mga matatapang po talaga na alimango, gala ng gala, parang kumain lang po. Kaya yun po yung na, halimbawa na lang po, 200 grams sa pinakamababang presyo na lang, ay sa pinakamababang grams na lang. 200 grams. Ang 200 grams po, nabebenta po yan ng 120 to 180 ang kada isa. O sabihin na lang po natin, nabenta na lang po natin sa pinakamababang presyo, 100 pesos na lang po.
3 pesos po yung puhunan. After 4 months, may napagbentahan pong 100 pesos. Kumita po ba tayo? Yes, sir. Yes po. Hello, sir. Sige po. Dito po kayo ba? Pwede po kayo makinig. At yun po. Siyempre, may magtatanong po sa inyo, sir, paano yung mga expenses po niyan? At pasahod po sa mga bantay po natin. Yung mga nagsasaboy po ng pagkain natin. Tapos transpo po. Dito po, halimbawa, meron po tayong 1,000 pieces. Yung 1,000 pieces na yan, nabili po natin ng 3,000 pesos po. Kasi 3 pesos po siya ang isa. Then yung 1,000 na to, ilalagay po sa crab pan at tumatagal lang po siya ng 3 to 4 months. 4 months. Then after 4 months po, pag in-harvest, 200 grams po yung na-harvest natin. Pinakamababang timbang po. At yung 200 grams po, nabibenta po ng 100 pesos ang kada isa. 100 pesos times 1,000, meron po tayo na pagbentahan na 100,000 po. Sa 100,000 po ba, ito na po ba yung kita? Parang gutom na po taga kayo. Ito na po ba yung kita? Parang alam ko inabangan nyo, kitaan eh. Parang sumagot sa ano. Yan po. Halimbawa po, ito po kung 100,000, hindi pa po yung kita ninyo. Kasi pasok pa po dito yung mortality rate. Lahat naman po ng pinapasok natin negosyo is may mortality rate po yan. Halimbawa sa mga babuyan, manukan, palaisdahan po, mayroon pong mortality rate yan. Dito po sa pag-aalimango po, doon sa 9 hectares ko po, nararamdaman ko mortality rate doon is 10% to 20% lang po. O, sample lang ko kayo ng 30%. Halimbawa, 30% minus 1,000, meron na lang po tayong tirang 700 pieces na alimango po. At ito po yung nabenta na lang po natin sa halagang 70,000. Ano po? 70,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa po. Kasi sahod pa po ng mga nagpapakain po, ng mga nag-aalaga rin po. Halimbawa po, ang linis na lang po natin dito is 35,000. Napansin nyo po ba, pinipti-50 ko? Sa expenses po ba, sa gross, 50-50 po ba yung hatian? Diba, hindi naman po, mga 20% lang po, mga ganun. 3,000 po yung puhunan. After 4 months po, may napagbentahan po tayong 35,000. Kumita po ba? Kumita po ba? Yes. Yun, kumita po. Dapat pala, pinakain ko muna kayo. Tinatadtad pa lang po yung ating special dyan. Alam niyo po yung pampahay blood? Yan po. 35,000 po. Kumita po tayo ng 10 times mahigit po. Ngayon po, may tanong po ba kayo kay Growing? Wala naman pong tanong. Sige po. Wag lang po usapan natin. Mostly sa 100% sabi mo, 100 pieces, 1,000 pieces po. 1,000. So mostly, it's normal na 20 to 30% ang mortality. Ang sa akin po, 10% to 20 lang. 10 to 20. Apo. Pag kinumpit ko po sa 30 o 40, may kikitain pa na naman po. Oh, Wag lang po 50-50. syempre. Lugi na po. Ayun. Yan po. Dako naman po tayo kay, ito naman po yung sa patining. Ito naman po, sige po. Ano po nangyayari sa dahilan ng pinamamatay? Yun po yung mga nag-aaway-aaway po sila. Minsan hindi nila kinakaya yung tubig. Meron bang season na changing season? Hindi naman po. Karami ano naman po yan, sir, tag ito. Namamatay lang po yan pag yung nag-aaway-aaway po sila sa ilalim at yung mga, may mga kumakain po sa kanila. Pero kapag malalaki na po yan sila, yung mga ganyan kalalaki na po, mga crablets na, hindi na po sila kaya patayin ng mga nangangain na isda. Baka isda pakainin po nila. Di ba sir sa mga isda at kayong bang sobrang malamig tapos biglang uminit? Dahil di naman Opo. Dito naman po sa atin, kapag ka mainit po, nakabaon po yun sa putik. Kapag malamig po yan, nakataas po yan sila. Nagagala-gala yan dyan. Hindi ba nag-overflow? Hindi po. Ganyan lang po kasi, napansin ko, opo, ganyan lang po kataas yung tubig natin. Oo, napansin ko lahat Mataas. ang mataas yung kalye. Opo. Pero yung the rest ng bukid, lubog sa tubig. Hindi po, hindi naman po lumubog to eh. Normal ba dito yan?
Dito sir, hindi naman lumulubog dito. Oh, Hindi naman binabaha dito. okay. Kaya nalakas po ng ulan, hanggang dyan lang po yan. Kahit sumusong ngayon, hanggang dito po sa bewang. At saka may net po yung nakabang sa atin, hindi po makakawala yung mga alimango talaga. So di ba ilang ano man tawag doon sa maliliit? Crablets po. Crablet. Ito yung fish pan, crab pan. Mga ilan piraso may lalagay. Sa isang hektarya po, kaya po maghulog ng 15,000 po. Wow. Sa 9 hectares ko na lang po, sa 9 hectares ko, kaya ko po maghulog doon sa loob ng isang taon ng 500,000 na crablets. So ilan buwan bago ilipat doon sa patining? 3 to 4 months, sir. 3 to 4 Bali po, ito na po yan, sir. Dadaanan po natin yung tanong okay. muna yan. Ngayon po, dako naman po tayo dito sa crab fattening. Sa crab fattening naman po, is bumibili po tayo ng mga payat na alimango naman. Kapag bumili po tayo, nabibili po natin to ng 200 to 600 per kilo. Halimbawa po, meron po tayong 200 grams na biling alimango. At para makabuo po tayo ng 1 kilo, kailangan po natin ng 5 alimango. Bali, equals po siya sa 1 kg. Then, ito po yung nabili po natin sa halimbawa na lang ng 200 pesos ang per kilo. Mababang presyo lang po ito yung halimbawa ko po dito Tapos ito po, yung 5 alimango na yan, ilalagay po sa crab box at tumatagal lang po sila ng yan, halimbawa alimango po yan. Alimango po yan huwag yung pagtatawanan ng garapata po. Sumo, tumawa agad Nakakasabi ko lang Hindi po araw, hindi po drawing na tao. Alimango po yan. At tumatagal po sila dyan ng 2 to 3 weeks lang po. Then after 2 to 3 weeks, kapag hinarvest na po, halimbawa yung 200 grams na dagdagan na po ng 100 grams, naging 300 grams na po siya. Then yung 300 grams times 5 po, meron po tayong 1 kalahating alimango. At hindi lang po yung bigat niya ang tumataas. Kapag export quality na po, tumataas din po yung pricing po na ito. Nagiging 1,000 per kilo pataas po. Halimbawa po, sa 1,000 lang po tayo, pinakamababang price po. Nabenta po natin siya sa 1,000 per kilo. 1,000 times 1.5, meron po tayo na pagbentahan na 1,500. Sabihin po natin, expenses. Siyempre, papakainin po natin yung alimango. Minus po natin yung 500. Meron po tayong tirang 1,000. 200 po yung puhunan. After 2 to 3 weeks, meron po tayo na pagbentahan na 1,000 po. Kumita po ba tayo? Yes po, kumita po tayo. Sa mababang timbang pa lang po yan. Totally 1 week pa lang po ito. Yung pinabaluan ko sa inyo. Yung 300 grams na yan, 1 week pa lang po yan. Question po sa fattening. Sir, bumibili na tayo, nabibili pa kayo ng... Yes po. Ba't hindi kayo i-supply ng Yan. harvest dito? Magandang question, sir. Kasi po, dito po sa ating crab pan, tumatagal po yan dyan ng 3 to 4 months. Siyempre po, hindi po tayo pwedeng matenga po ng 3 to 4 months. Kaya bumibili po tayo ng mga alimango po sa mga nag-aalimango rin. Kasi sila po, wala silang patining. Hindi katulad po ni Red Shell, may growing po, may patining. Bis na kasi. Sige po. Ilang pans ba yun nandito, sir? Bali po sa 9 hectares 7, tapos dito 4 na butas po yan. So, yung 50 million, sir, sabay-sabay ba nabuhulog ng... Iba-ibang buwan po yun. Bali po next month po meron po. So, hindi rin makakuha na yung tao yung i-harvest dito para sa ating nirinis. Ganito yan, sir. Ayan, ganda ng question ni sir. Bali po kasi yan, pag hinarvest po natin, hindi naman po natin masasabi po lahat yan is payat. Kapag matataba na po yan, diretso na po sa bentahan na po. Yung mga payat po niyan siguro mga 10% lang po. Halimbawa sa 1,000 pieces, ang makukuha mo lang payat po dyan, 100 pieces. Ilalagay po natin sa box. Hindi po mapupuno yung 1,000 boxes po natin doon. Then, after 1 week o 2 to 3 weeks po, out na naman po siya. Mawawala na naman po ng laman. Kaya bumibili po ako ng payat na alimango po. Ayun din yung sagot ko sa iyo, sir, kanina. So hindi ka nababakante. Yes po. May tanong pa po ba? Hindi naman nawawala ng supply na para bumili ng mga pati. Hindi naman po. Sa taas po ng... Siya na sir sa Apo. question ha. So Sa taas po ang ng demand. common na ang export talagang kailangan 1,000 grams above o lower ng Kahit ano po, kahit mga 500 grams, 700 grams, pwede na yan. pwede na po yan. Basta solid po yung taba niya. make sure na talagang Fully loaded po siya ng alige. Sa mga lalaki naman po, kailangan matigas po talaga yung katawan niya.
Hindi nyo mapipress. Para pag biniyak nyo po yun, makikita nyo po doon yung gold. Hindi, joke lang po. Makikita nyo po doon yung matatabang alimango po talaga. Pag pag bumibili po kayo ng alimango, makatesting nyo po yung alimango kapag mataba, pag payat. Kapag pirines nyo po yung dibdib, pagka lalaki po, kapag pirines nyo yung dibdib at lumubog po yun, ibig sabihin, payat po yung alimango. Kumbaga, halimbawa, 1 kilo, isang pirasong alimango, 1 kilo timbang. Uy, sabihin nyo, ang taba na yan. Hindi nyo po masabi sa tingin lang po. Kapag hinawakan nyo po yan, di ba, pansin nyo sa palengke, ayaw pahawakan nyo alimango. Eh, sabihin sa inyo alimango, baka masipit, sabihin sa inyo nagtitinda, baka masipit po kayo. Pero pag nahawakan nyo na yun, magulat yun, ay, marunong to. Hindi na magsasalita po sa inyo yun. Kapag babae naman po, may sinusungkit po yung sa likod. Kailangan makita nyo yung aligay na kulay orange. Kapag kakulay putik po o lumot, payat po yun. Apo. Ngayon po, sa pag-alimango po, kung gusto nyo po mag-alimango, ito po yung mga requirements. Kailangan po, sa growing natin, may mga hekta-hektarya kayong crab pan. At hindi lang po basta hekta-hektarya ang crab pan. Ang kailangan ng water source dyan is brackish water po. Ang brackish water po kasi ito po yung halong tubig, alat at tabang. Hindi po siya matabang, hindi po siya mataalat. Sakto lang po sa alimango. Ngayon po, pangalawang requirements po dito, yan, katulad po niyan, bantay po. Kasi po, kapag hindi nyo katiwala yung bantay ninyo, baka sabihin sa inyo, sir, 50-50 po yung mortality rate eh. Sir, 40-60 po eh. 40 lang sa atin, 60 yung patay eh. Kaya po ba maniniwala po doon? Kung matagal na po kayo nag-aalimango. Ngayon po, sa ano naman natin, sa crab fattening naman po, ang unang-unang requirements po doon, oras po. Bakit po? Kasi doon sa crab fattening, ito po yung matrabaho sa lahat. Every 1 box po, 1 alimango po yun, isang alimango po. Every 30 minutes, i-check nyo po yun, yung pagkain niya kung naubos na po. Kasi kapag hindi niya po naubos yun, tapos hindi nyo, pinabayaan nyo lang po yung pagkain doon, magkukos po yun ng ammonia. Malalason po yung buong system ninyo. Then kapag naubos naman po ng pagkain ng alimango, abutan nyo lang po na abutan hanggat gusto po niya para mabilis po siya maka-out. Kaya sabi ko sa inyo, pwede po tayo mag-harvest ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, depende po sa alimango po. Ngayon po, parang nalulungkot kayo na lahat ng laman. Ba't po kayo nalulungkot? Sir Josh, wala akong alam sa alimango, takot ako masipit eh. Parang yun yung nasa isip nyo, huwag po kayo mag-alala dahil sa ipapakilala ko sa inyo negosyo, siguradong kikita po kayo kahit busy po kayo sa ibang bagay, busy po kayo sa mga trabaho ninyo, or gala po ng pamilya ninyo, dahil po ako po magtatrabaho para sa ating lahat. Ang gagawin nyo lang po is mamumuhunan po kayo. Then kapag nakapagbenta na po tayo, maghahati po tayo bilang financer at ni Rachel na nag-alaga po ng alimango po. Medyo hindi natin makita po ah. Kita po ba dyan? Ako, kahit ako hindi ko kita eh. Nakaharap sa inyo eh. Yan. Dito po tayo kay Red Shell. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga baby alimango po. Or langaw. Ayan po. Makikita nyo po, langaw po. Kapag mas maliit po sa langaw, ano po tawag? Kung lagi po kayo nanonood ng live ko. Ano po tawag sa maliit na langaw? Anak ng langaw po. Ito po. Anak ng langaw. Hindi, joke lang po yan. Then, after 3 to 4 months, ito po matagal po kasi yung mga langaw, 3 to 4 months po ito. Mataas pa yung mortality rate na ito. Kaya ako po, bumibili na po ako ng mga crablets. Po. Mataas po yung price pero may kikitain pa rin po. At sureable na rin po yung mababang mortality rate. Yan po. After 3 to 4 months, ganyan na po lalaki yan. Mga kasing laki na po ng kamay nyo. Ito naman po yung RAS. Sa RAS naman po, dito po tinatawag natin recirculating aquaculture system po. Halimbawa po, nandito po yung water pump po natin. Nakikita ba ng viewers natin? Hindi mo nakikita pala. Andito po yung water pump. Then hihigupin po ng water pump yung tubig, aakyat po yung sa taas, dadaan po sa PVC na yan. Then sa pinakataas sa PVC po na yan, kung nakarating po kayo sa farm, meron pong mga butas po yun. Para po, doon lalabas yung tubig para pumatak po doon sa mga boxes po natin.
Then after sa loob ng box po, meron po 2 inch na taas na PVC po sa loob yan. Para po, hindi po aapaw yung tubig ng masataas po. Aapaw na po yun doon sa may PVC po. Magiging overflowan niya po yun. Ang alimango naman po, kahit mababa yung tubig, gustong gusto po niya. Hindi naman po nalangoy ang alimango po. Yan. Tapos then babagsak naman po sa pangalawang box, ganoon din po yan, pangatlong box. Then sa pinakahuling box po may nakaabang pong alulod po dyan para pupunta po yung tubig sa pinakaunang filtration po natin. Sa unang filtration po natin, nandun po yung net, pansala po na solid waste. Then nandun po yung mga bato, uling, lahat po na nagpapalinis po ng tubig na filtration po, nandun po sa ating filtration. Para po pagdating na naman sa motor po nun, malinis na naman po ihigupin yung tubig. Kaya tuloy-tuloy lang po yung cycle niya. Then ako po, kapag nag-water change po ako dito, 20% lang po to 30%. At ang tubig nyo rin po dapat dito is brackish water din po. Hindi po pwedeng tabang, hindi rin po pwedeng alat. Mamamatay po yung alaga ninyo. Yan po, sa permit naman po, nandito po yung SEC, DTI, BIR, MERS permit at BIPAR po. Sino po ba dito yung mga nakarating na po na naik? Parang dalawa pa lang. Dalawa pa lang sila. Sila sir. Yan po. Sa naik po, nakikita nyo po yan sa dingding po, nakasabit naman yan. Ito po, mamaya hindi na kasi natin makita eh. Papanood ko sana to kung paano mag-prepare po ng pagkain ng alimango. Sa pag-prepare pa lang po ng pagkain ng alimango, aabutin na po yun ng siyam-siyam. Kasi kailangan nyo pong tanggalin yung hasang po ng alimango. Ay, ng isda. Para po hindi yun mangangamoy, hindi mangangamoy yung isda, ano yun, yung alimango, yung mga boxes. Kasi pag may hasang po, mabaho po eh. Mabilis mabulok. Opo, tama. Then, sa kay Mark Logan po, napanood nyo na rin naman po yan. Ito na po hinihintay ninyo. Di mamaya na yun. Ito muna po tayo. Sa pag-alimango po is meron po tayong 4 na alimango dito sa Pilipinas. Ito po yung tinatawag natin king crab, red crab at native crab po. At ang pinapatining po natin yung king crab, red crab at native crab. Ayan po yung mga inalagaan po natin dito sa pan natin. Yan po. Dito na tayo sa kitaan po. Dito po kasi kay Red Shell may 4 na kitaan po tayo. Ito po yung tinatawag nating weekly, monthly, 4 months at 8 months po. Kay weekly is yung weekly income. Every week po makaka-receive kayo. Kay monthly po, monthly income naman po. Every month makaka-receive din po kayo. Kapag 4 months naman po, yung pinili ninyo, ito po yung lock-in natin. Lock-in po siya ng 4 months. Then kapag 8 months naman po yung pinili ninyo, lock-in naman po siya ng 4 months. Ang profit at capital ninyo, ika 8 months po, i-return sa inyo. Yan po, dako naman po tayo una sa... So available lahat yung terms of profit. Ano yun, sir? Kung available lahat yung binanggit mo, Opo, available. hindi naman napupuno yung slot na yun. Hindi naman po. Yung nilabas lang po natin na yan, congratulate ko lang po sa mga nakaabot po ng mga 3 months or early crabs natin. Napanood nyo naman po yung live ko, naghuhulog na po tayo ng mga crablets ninyo. Then after 3 months po, kapag hinarvest na po natin yan, kasakto po ng December. Kaya happy po ang Merry ninyo. Merry talaga ang Christmas ninyo. Tama po? Binaliktad-baliktad ko lang po. Yan, dito naman po tayo. Kay weekly naman po tayo. Kay weekly. Kay weekly is meron pong, hindi makita talaga. Meron po tayong 1,000 hanggang 90,000. Meron po siyang 2%. Ang profit niya po 2%. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 2% po ng 50,000 is 1,000 pesos kada week. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po yung magiging profit na 24,000. Then after 24 weeks, i-return ko sa inyo si capital na 50, kaya total of 74,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ito po yung lumalaking percentage na ito, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 2.5% po. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 2.5% po ng 100,000 is 2,500 kada week.
Kung iipunin nyo po ito sa loob po ng 24 weeks, meron po yung magiging profit na 60,000 po. Then after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si 100,000, kaya total of 160,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ngayon po, may tanong po ba kay weekly? So, kailangan ubusin mo in 24 weeks. Yes po. Bago makuha yung principal. Case of emergency. Wala sir, may pirmahan po tayo na kontrata. Ngayon po, may tanong pa po ba? Nakukuha, Joshua, yung nakukuha. Weekly, you get the profit weekly. Yes po. Every week po, pwedeng nyo pong withdrawin. To GCash? Through bank account, GCash, pwede po. Okay. Ngayon po, ako po magtatanong sa inyo kung wala na po kayong katanungan kay weekly, maganda po ba ang kitaan kay weekly? Parang wala pa sa muda. Ulitin ko po. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Yes, sir. Mamaya to sa 8 months, so sigurado sigawan po. Ngayon po, dako naman tayo sa monthly income naman po natin. Itong monthly income po is meron pong 12% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 12% po ng 50,000 is 6,000 po kada isang buwan po. Kung iipunin nyo po ito sa loob po ng 5 months, 5 months duration naman po siya, meron po kayo magiging profit na 30,000. Then after 5 months po, i-return ko sa inyo si capital na 50, kaya total of 80,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Ngayon po, ito pong monthly natin, lumalaki po yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na po tayong 14%. Halimbawa po, ang capital ninyo is 100,000. Bali, ang 14% po ng 100,000 is 14,000 po kada isang buwan. Kung iipunin nyo po ito sa loob po ng 5 buwan, meron po kayong magiging profit na 70,000. Then, after 5 months po, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 170,000 sa loob lang po ng 5 months. Yan po, question po. Question, sir. Monthly income naman po ito. Every month naman po, papasok sa account ninyo po ito. Yan po, ako ulit magtatanong. Maganda po ba ang kitaan kay monthly? Maganda rin. Yun, tumakas na konti ha. Palakas pala ng palakas weekly. Kay 4 months naman po tayo, sa mga lock-in naman po tayo. Na-miss nyo po ito si 4 months, di ba po? Ito naman po kay 4 months is meron po tayong 120%. At ang pagkakaiba naman nito sa una at dalawa na paliwanag ko, hindi po kayo dito kikita ng weekly at monthly. Kundi isang kitaan lang po sa loob lang po ng 4 na buwan. Halimbawa po, ang capital ninyo dito is 50,000. Bali, ang 120% po ng 50,000 is 60,000 po. Plus, ibabalik ko sa inyo si capital na 50, kaya total of 110,000 sa loob lang po ng 4 na buwan po. Then, ito po yung lumalaki po yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 150% po. Halimbawa po, ang capital ninyo is 100,000. Bali, ang 150% po ng 100,000 is 150,000 po. Plus, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 250,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Question po. So, once nag-due na yung terms, Apo. pwede mo i-pull out yung profit. Then, yung capital pwede mo i-roll Yes po. over. Kaya lang, taga-tanong ni sir, kung pwede niya daw i-pull out po yung profit niya, then yung capital niya, i-roll over niya po ulit. Ang sagot ko po, pwede po. Okay. Pwede niyo pong withdrawin lahat, pwede niyo pong i-roll lahat. Ito naman pong natin mga plan po dito is renewable naman po. Oh, so, every renewal, Contract po tayo, sign another contract. contract. Yes po. Ngayon po, wala na po bang tanong? Ako po ulit magtatanong. Ito, malalakas-lakas na po konti. Maganda po ba kita dito kahit 4 months? Yes, sir. Oo, di ba? Dumami na. 120%. Malaki yun. Pagising na ang dugo. Ngayon po, bago tayo dumako kay 8 months,
Kaya 8 months po kasi is meron po tayong 1,000%. Bago ko po pakita sa inyo, paliwanag ko muna po bakit naging 1,000% po yun. Kasi ang 1 million po dito kay 4 months is meron pong 190%. Bali kung 1 million po yung kapital ninyo kay 4 months, meron po siyang 2.9 sa loob po ng 4 months. Parang times 3 po. Ngayon po, sample lang ko po kayo. Halimbawa, ang kapital ninyo is 100,000. Sample lang po ito hindi ko nagagamitin si million. Times 3 po. Saan po nakuha yung times 3? Ito po yung sinasabi sa inyo na halimbawa, 1 million po yung kapital ninyo. Kapag after 4 months po, nagiging 2.9 po siya. Parang nagiging times 3 na rin po. Example po natin. 100,000 ang kapital ninyo, times 3 meron po tayong 300,000 sa loob po ng 4 na buwan. Wala nang tinta. Then, after 4 months po, nakakuha nyo na yung 250 ninyo, ay yung 300,000 ninyo. Sir Josh, hinawakan ko lang wala nang pala akong paggagamitan. Ibalik ko sa itong 300,000. Bali yung 300,000 magiging puhunan po ulit. 300,000 times 3 po ulit. Meron na po siyang 900,000 sa loob po ng 4 months again. 8 buwan na po. 2 cycle na po siya. 8 months na po. Bali meron na po siyang, kung totalin nyo po sa cellphone po, meron na po siyang 900%. Ngayon po, kay 8 months po kasi is meron pong 1,000%. Kung tatanungin nyo po ako, kung may kita po ako dito, ito po yung sagot dyan. Halimbawa po, ayan po, 3,000 po yung puhunan po natin sa 1,000. Then after 4 months, naging 35,000. Parang times 10 po. Ngayon po, every cycle ko po sa inyo, ilang times po ang binibigay ko sa inyo? Times 3 po. May times 7 po tira sa akin. Kumita po ba ako? Kumita po ba kayo? Opo, kumita tayo parehas po. Then kung 2 cycle po, may times 14 sa akin, may times 6 po sa inyo. Kaya ako po yung 8 months po, ginawa ko po siyang 1,000%, dinagdagan ko po siya ng 100% bilang thank you ko po sa inyo. Sa madaling salita, kumita po ko sa 2 cycle na yon. Ngayon po, dako na tayo kay 8 months. Kay 8 months po is meron po tayong minimum na 10,000. Ang pagkakaiba naman nito sa 3 na paliwanag ko sa inyo, hindi po kayo dito kikita ng weekly, monthly, 4 months. Kundi sa loob lang po ng 8 buwan. At ang advantage po nito, mas malaki po yung percentage. Bakit po? Ayun po sabi sa inyo, mas kumita po ako sa inyo kasi mas nagamit ko yung profit at capital ninyo na matagal. Ngayon po, minimum po niya is 10,000 po. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 1,000% po ng 50,000 is 500,000 po. Plus, ibabalik ko po sa inyo si 50,000, kaya total of 550,000 sa loob lang po ng 8 buwan. Ngayon po, may question po ba kay 8 months? Saya. May tanong po ulit ako. Maganda po ba ang kitaan kay 8 months? Dumiin na. Yes! Nagising na po sila. Ngayon po, sino po ba may mga katanong pa po? Kung wala na po, i-open po. Ay, sige. Sir, di ba kada mag-i-invest yung investor, binibili natin ang langaw. Apo. Sir, sa dami ng nag-i-invest, di ba, nai-place ba yung nabibiling Yes po, sir. or yung langaw yan sa pandayan? Tama po yun. Kung bagay, 8 months po yung pinili ninyo, pwede ko pong ilagay dito, pwede ko rin po ilagay sa patining. Dalawa po yung pinagpipilian ko Kasi sir, sa dami ng investor, di ba, lahat sila nag-take ng invest. Po. So, yung binibigyan nilang pera, at maibili ng Apo, binibili ko po agad yan, sir. At meron pa tayong twist. Alam niyo po ba, yung sa mga rejected na alimango, yung mga putol po ang sipit, putol po yung galamay, yung pinaka-klon niya, yun po is rejected na po talaga. Kapag malaki na po kasi ang alimango, hindi na po tumutubo yun. Ngayon po, mababa na po yung price dun sa market. Kaya ang ginagawa ko po, pinapataas ko po ulit yung value niya. Ang ginagawa ko, kinukuha ko po yung alige para gawing crab paste po. Kaya tumataas na po yung value po ulit ni rejected na alimango.
Then sa mga laman naman po, ang ginagawa ko naman po sa mga laman po natin, ginagawa ko naman pong crab meat. Yan po ang crab meat natin. Soon po, lalabas ko na po ito. Ay, yun lang po. Isipan mo muna yung price nito. At yun po, sino pa po ba may mga katanungan po? Sa mga gusto pong bumili po ng crab paste, may dala po ako. Sa crab meat po, wag na muna. Soon po, pinakita ko muna po sa inyo. Ayan po. Sir, ano lang po ito eh. Sa susunod na po yung pre-taste natin. Ayan po. May tanong pa po ba kayo? Hanggang kailan yung 8 months, sir? May nababalitaan kasi ako, tatanggalin yung... Hindi po maalis po si 8 months. Tandyan po talaga yung si 8 months. Hanggang kailan, sir? Hanggang mapuno po natin yung 50 to 70 million po. Ngayon po, tapusin muna aking presentation. At yun po, sino po ba dito lagi nag-a-attend po na summit ko? Tapos, laging sinasabi sa akin, Sir Josh, hindi mo na ako mag-i-start, pag-iisipan ko. Wala pa akong dalang pang-capital, Sir Josh eh. Ngayon po, sa mga nangangapital naman po, dito po kasi kay Rachel, may GC po tayo na sinasalihan. Kaya makikita nyo po yun doon, yung mga old member po, na sila po mismo ang nagpapatunay na kumikita po talaga sila kay Rachel. Kaya yun po, ano pang hinihintay nyo po, huwag po kayong mahiyang lumapit sa akin para mag-start na rin po kayo, para maging kapartner ko na rin po kayo. At may tanong po ako sa inyo, sino po dito nakakilala kay Warren Buffett po? Opo, ninong ko yun sir eh. Doon ako natuto, yan po. Si Warren Buffett po kasi, isa sa pinakamagaling na investor sa buong mundo. Bakit ko sinabing pinakamagaling? Si Warren Buffett po kasi, is hindi na po nagtatrabaho para kumita ng pera. Alam niyo po ginagawa niya? Ang pera ang nagtatrabaho para kumita po siya ng pera. Sa madaling salita po, ang pera is pinapamasok niya po sa isang company, then yung company po ang magtatrabaho para sa kanya. Then kapag kumita na po, maghahati po sila. Kaya kumikita po si Warren Buffett na malaki dahil ginagamit niya po yung pera para kumita po siya ng pera. Sa madaling salita, ganun din po yung ginagawa natin ngayon. Ngayon po, meron pa isa po yan, yung lahat po ng itlog ninyo, huwag nyo po ilalagay sa isang basket lang. Kumbaga sinabi niya po, kapital ko hindi ko ilalagay sa isang company lang. Kumbaga katulad nito, nakilala niyo po si Rachel. Dito kay Rachel, pwede kayo mag-testing ng 1,000. Ngayon nakita niyo pong maganda po si Rachel, pwede niyo pong dagdagan. At meron pa po tayo, bago tayo matapos, meron po ako tayong binibigay ditong, option lang po ito ha. Meron po tayong binibigay ditong bonus kapag nakapag-invite po kayo. Meron po tayong 6% bonus. Halimbawa po, ako si letter A po, in-invite ko si letter B. Si letter B naman po is nag-capital po halimbawa ng 10,000. Automatic po si letter A, kapag dun po nag-register yun, may 6% po yun. Bali, ang 6% po ng 10,000 is 600 pesos po yun. Kapag active na po yung account ni letter B, papasok na agad po yung 6% kay letter A. Halimbawa, si letter A tulog na, natutulog na. Si letter B pumunta dito sa Red Shell, nagpasok po ng 1M. Kahit tulog po si letter A, pasok po sa kanya 6% na 60,000 po. Kaya yun po. Sino po ba dito gusto magtrabaho habang natutulog po, kumikita? Diba? Lahat naman po. Si Sir, habang nasa trabaho, kumikita pa rin po. O si Sir, habang nagala-gala na lang po, kumikita pa rin po. Sa madaling salita po kasi, ako po ang magtatrabaho para sa ating lahat. Kaya yun po, ulitin ko po sa inyo. Ako po si Joshua Cabrera. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa akin. Hindi po ako nangangagat, hindi po ako naninipit. Para magsimula na po yung kapital ninyo, para kumita na po kayo habang tulog po kayo. Yan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power and more crowds po. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo at bye-bye po.